Sa kwentong ito, mararanasan natin ang bangungot ni Ken sa gitna ng isang malagim na lindol. Habang sinusubukan niyang makaligtas, mas lalo siyang nahuhulog sa isang mundo ng mga guni-guni at misteryo. Makikilala niya si Angelo, isang batang misteryoso, at sabay silang haharap sa mga kakaibang pangyayari na tila walang katapusan. Panoorin ang buong video para malaman kung paano nagwakas ang bangungot ni Ken at ang mga hindi malutas na misteryo na naiwan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Ken at gusto ko pong pasalamatan kayo sa pakikinig sa kwento ko. Nakatira ako sa isang kondominium sa Makati sa ika-15 palapag. Lumipat ako dito mula sa probinsya para magtrabaho sa isang kumpanya bilang isang IT specialist. Mag-isa lang ako dito sa unit ko, malayo sa pamilya ko na nasa probinsya pa rin. Mahilig akong magbasa ng mga libro at maglaro ng video games tuwing may libreng oras. Ang mga kapitbahay ko ay mababait naman, pero hindi kami gaanong magkakilala. Ito ang kwento ng isang kakaibang pangyayari na nagbago sa buhay ko. Nang biglang yumanig ang lupa, ang mga ilaw ay nagkikislapan at ang mga gamit sa loob ng unit ko ay nagsimula ng magbagsakan. Habang nagmamadali akong lumabas, nadulas ako at natamaan ng basag na bote ang sakong ko. Kailangan kong makalabas dito. Bulong ko sa sarili ko habang pilit na naglalakad sa gitna ng nagkakagulong mga tao sa pasilyo. Nawalan ako ng malay at nang magising ako, nasa gitna ako ng wasak na kondominium. May sugat ako sa noo at wala akong nararamdamang sakit. Tahimik ang paligid at ang katahimikan ay tila nagpapahiwatig ng mas matinding panganib. Naglalakad ako sa madilim na pasilyo nang makita ko ang isang batang lalaki na nagngangalang Angelo. Nakasuot siya ng maruming damit at mukhang naguguluhan. "Nasaan ang tagapag-alaga mo?" tanong ko sa kanya. "Nawala siya," sagot ni Angelo. May takot sa kanyang boses. Tumingin ako sa paligid, umaasang may makikita akong ibang tao, ngunit kami lang ni Angelo ang naroon. Nakakapangilabot ang katahimikan. Sinubukan naming maghanap ng daan palabas, ngunit hinarangan kami ng gumuhong kisame at tambak ng mga debris. Bumalik kami sa unit ko at doon nagsimula akong makaranas ng mga nakakabahalang guni-guni. Bakit parang hindi totoo ang lahat ng ito? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin sa salamin at nakikita ang sarili kong anyo na nagbabago. Habang lumilipas ang oras, hindi ako nakakaramdam ng gutom o sakit. Lalong tumitindi ang aking pagkabalisa. May kakaibang nangyayari sa katawan ko. Binutas ko ang dingding papunta sa katabing unit. Ngunit laking gulat ko nang makita kong kapareho lamang ito ng aking sariling tirahan, isang malaking salamin na nagpapakita ng parehong lugar. Sinubukan kong tawagan ang mga kaibigan ko sa cellphone, ngunit walang signal. Nakakulong ako sa isang bangungot. Ano ba itong nangyayari? Sigaw ko habang biglang lumitaw si Angelo. Ngayon ay may nakakatakot at walang mukhang anyo. "Hindi ka makakatakas," sabi ni Angelo sa nakakakilabot na tinig. Nagsimula akong magpanik, hindi na alam kung ano ang totoo at kung ano ang guni-guni. Tumakbo ako pabalik sa unit ko, ngunit bawat sulok ay nagiging bitag na hindi ko matakasan. Ang takot ay lumalalim sa bawat hakbang. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Lahat ng daan ay pabalik lang sa parehong lugar. Sa gitna ng pagkalito, napansin ko na ang mga sugat ko ay sarili kong gawa. May mga marka sa aking mga braso na ako mismo ang gumawa. May problema sa isipan ko na pagtanto ko habang tinitingnan ang mga sugat. Pumapasok ang takot at desperasyon. Kailangan kong makatakas dito, bulong ko sa sarili ko habang pilit na hinahanap ang daan palabas. Ngunit bawat pintuan na binubuksan ko ay nagdadala lamang sa akin pabalik sa parehong lugar. Ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat.
Sinubukan kong buksan ang mga bintana pero may invisible na pader na humaharang sa akin. Lumalalim ang aking pagkabahala. Naririnig ko ang mga boses sa paligid. May mga taong nag-uusap pero wala akong nakikita. Nagiging malabo ang realidad. Wala nang katapusan ito, sabi ko habang nauupo sa sahig, pagod na sa walang katapusang pagtakbo. Napansin ko ang mga sulat sa mga pader, mga salitang hindi ko maintindihan. May mensaheng gustong iparating ngunit hindi ko mabasa. Nung natapos na ang lahat, lumipat ang kwento sa ulat ni Pulis Dante. Si Ken lamang ang nag-iisang biktima ng lindol, sabi niya habang binabasa ang ulat. Hindi ko pa rin matanggap na ako lang ang nasaktan sa lahat ng nangyari. Ang sakit isipin na sa gitna ng kaguluhan, ako lang ang nagdusa ng ganito. Detalyado sa ulat ang trahedyang naranasan ko, kabilang ang kamatayan ng aking ama na si Dante at ang sumunod na pakikibaka ko sa aking kalusugang pangkaisipan. Hindi madali ang pinagdaanan ko. Nang mawala si Papa, parang nawala na rin ako ng direksyon sa buhay. Ang hirap pumangon, ang hirap magpatuloy. May mataas na antas ng dugo at suka sa sistema ni Ken, dagdag ni Pulis Dante. Pinagsama sa trauma sa utak at isang reaksyon sa pineal gland, maaaring nag-ambag ito sa kanyang mga guni-guni at kamatayan. Hindi ko alam na ganun pala kalala ang epekto ng mga pangyayari sa akin. Lahat ng sakit at takot, nagpatong-patong hanggang sa hindi ko na kinaya. Isinara ang kaso na may mga hindi nasagot na katanungan tungkol sa mga huling sandali ko at ang misteryosong mga numero na isinulat ko sa dugo. Ang mga huling sandali ko ay nananatiling isang palaisipan. Hanggang ngayon, hindi ko rin maintindihan kung bakit ko isinulat ang mga numerong yon. May pumilit sa akin pero hindi ko talaga matandaan. Sa huling pagtingin sa kondominium, may mga numero na nakasulat sa dugo sa dingding. Ano kaya ang kahulugan nito? Tanong ng isang investigador. Hindi ko rin alam. May ibang puwersa na nagdikta sa akin na gawin yon. Walang makapagsabi kung ano ang kahulugan ng mga numero. Ang mga huling sandali ko ay nananatiling isang misteryo. Ang kwento ng bangungot ko sa gitna ng lindol ay kumakalat bilang isang babala at paalala ng hindi matitinag na puwersa ng kalikasan at ang marupok na kalagayan ng kaisipan ng tao. Hindi natin malalaman ang buong katotohanan, sabi ni Pulis Dante. Ngunit ang kwentong ito ay mag-iiwan ng marka sa ating lahat. Sana maging aral ito sa lahat na sa gitna ng mga sakuna, kailangan nating magpakatatag. Pero minsan, kahit anong tibay mo, may mga bagay na hindi mo kayang labanan. Nakakatakot, di ba? Ang kwento ni Ken ay nagpapaalala sa atin na minsan ang tunay na bangungot ay nasa loob ng ating isipan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. At tandaan, sa dilim ng gabi, baka may kasama ka na hindi mo nakikita.